Magandang araw! Ipapasyal pala ako ngayon ng tatay ni boyfriend at ng kanyang madrasta. Balak nga nila akong ilibot sa mga 10 simbahan dito at ito ang mga listahan. Bawat bayan pala ay mayroong mga maliliit na simbahan. Mga simbahan na ito ay umabot na ng ilang siglo. Ito pala ang aming unang lokasyon, ang simbahan ng Boldby. Maganda nga ang panahon ngayon kaya tamang-tama ang aming pamamasyal. Ang simbahan pala ng Boldby ay itinayo noong 1600 at inayos noong 1520. Sa pinakamatandang simbahan dito sa Denmark. Hindi nga ganun kalaki ang simbahan na ito. Parang mahahalin tulad mo lang siya sa maliit na chapel. Bawat bayan kasi ay ganito lang kaliliit ang mga simbahan. Pero makikita mo talaga ang ganda nito sa loob. Luma na pero maayos pa din. Ito ang Boldby Kirke. Dumako naman tayo sa ikalawang lokasyon, ang simbahan ng Carlby. Ang orihinal na struktura ng simbahan na ito ay gawa sa mga limestone. At nung inayos siya ng 1800s ay nadagdagan ng chalk block at monkstone. Bawat simbahan nga dito ay may mga maliliit na barko na nakasabit. Yan ang mga sumisimbolo sa mga Danish church. Meron din palang maliliit na lagusan ang bawat simbahan. Diyan nagtatago nung panahon ng digmaan. Dumako naman tayo sa ikatlong lokasyon. Ito naman ang simbahan ng Beg Erdslev. Ang simbahan namang ito ay binuo gamit ang mga batong granite. Kabaliktaran naman ito ng simbahan ng Carlby na gawa sa limestone. Ang simbahan naman ng Beg Erdslev ay nabuo noong 1200. Gawa din sa granite ang kanilang baptismal font. Ito ang ginagamit sa mga binibinyagan. Minsan, may mga hindi rin magandang amoy sa simbahan dahil luma na. Simple nga lang ang kanilang altar at ang katabi nito ay ang lagusan kung saan nagtatago ang mga Danish sa panahon ng digmaan. Hindi na pala ito ang orihinal na lagusan dahil nirebuild na nga ang simbahan. Bawat sulok nga ng simbahang ito ay may makikita kang granites. Halos pati ang gilid ng pintuan ay gawa sa granites. At nung paglabas nga namin ay may makikita ka na mga bahay. Halos dyan din nakatira ang mga nagsisilbi sa simbahan. Meron din palang libingan sa labas ng simbahan. Dito inililibing ang mga taong walang pagkakakilanlan o tinatawag na unknown people. Sigad lang daw ang nakakaalam. May nakita pala ako ditong insects house. Pati nga pala mga insekto, binibigyan nila ng bahay. Dumako naman tayo sa ika-4 na simbahan. Ito ang simbahan ng Girild. Ang simbahan ng Girild ay noong 12th century pa. Ito ang pinakamagandang simbahan at na-preserve. Gawa nga pala ang simbahan sa mga chalkstone. Wala pang ang stone cutter noong unang panahon, kaya mano-manong pinipiraso ang mga bato gamit ang palakol para mabuo ang simbahan. Ang simbahan ng Girild ay nasa bayan ng mga mayayamang tao. Kaya mas napapaganda at na-preserve nila ang simbahang ito ay dahil sa mga donasyon ng mga mayayamang tao. Ang kisame nga ng simbahan na ito ay may mga pinta at may mga istorya. Pininta ito ng mano-mano. Pati ang altar nila ay gawa rin sa mga chalkstone. Mas pinulido nga nila ang pagpreserve sa simbahan ng Girild. Bawat simbahan nga din pala dito ay may mga nakadisplay na paintings. Pwedeng bilhin yan ng kung sinong may gusto. Ito naman ang kanilang baptismal font na inukit din sa bato. Isa nga ang Girild sa may mga pinakamagandang simbahan dito sa North Denmark o tinatawag na Norddjurs o North Jutland. Pati pala mga upuan dito ay may pintuan. Nakita ko nga ang pinta na ito sa kisame. Kinakain ng isang malaking halimaw ang mga taong may sungay. Sa labas nga ng simbahan ng Girild ay may mga libingan. Kadalasan kasi ang mga libingan dito ay nasa labas lang ng simbahan. Tinuro nga sa akin ni madrasta kung saan nakatira ang mga pare at mga nagsisilbi sa simbahan. At break time muna. Dinala naman ako ng mga magulang ni boyfriend dito sa Burn-Up. Dito kasi ang may mga pinakamasarap na ice cream. Malaki nga ang serving ng ice cream dito sa Burn-Up. At kahit ganun kalaki ay mauubos mo namang talaga dahil totoong masarap. At pagkatapos ngang kumain ng ice cream, ay ipinasyal nila ako dito sa fish market. Ayaw pala ni madrasta ng isda, pero itong tatay ni boyfriend ay gustong-gusto ng isda. What's that? Mabait talaga sa akin ang mag-asawang ito, lalo na ang tatay ni boyfriend. At balik tayo sa ika-5 simbahan. Ito ang simbahan ng Hemed.
Itinatag ng mga sinaunang Romano ang simbahan ng Hemed noong 1100 to 1200. Gawa ang simbahan sa mga buhangin at mababang klase ng lupa at nirebuild ulit ito at ginamitan ng mas matitibay na pundasyon. Ang simbahan namang ito ay maraming disenyo ng mga insekto. Maliit nga lang ang simbahang ito. Iilan lang ang mga upuan dito. Di nga masyadong mga palasimba ang mga Danish, pero naniniwala sila kay God. At ang mga namumuno sa simbahan katulad ng pari ay pwedeng mag-asawa dito. Pumapayag din ang batas ng simbahan dito sa Denmark na ikasal ang parehong lalaki at parehong babae. Mapapansin mo nga sa mga libingan dito ay matatagal ang buhay ng tao. Mahirap nga daw ang simbahan na ito, sabi ni Madrasta, dahil nga malayo sa kabayanan at walang nagbibigay ng mga donasyon dito. Nakalagay nga sa nicho o mga bato kung ano ang trabaho ng mga namatay. Merong mga drivers, seafarers, farmers at kung ano-ano pa. Iba-iba kung ano ang kanilang trabahong nakaukit dun sa mga bato. Dito pala sa Denmark ay nagbibigayan ng mga drivers sa mga maliliit na kalsada kung sinong mauuna. At dumako naman tayo sa ika-6 na destinasyon. Ito ang simbahan ng Rimso. Binuo naman ang simbahan ng Rimso noong 1593. Dito rin nakatira sa gilid ng simbahan ang mga pare at mga nagsisilbi sa simbahan ng Rimso. Ito ang simbahan na maraming disenyo ng mga klase ng mga bato na inilalagay sa mga libingan ng mga tao. Bawat entrance o pasok mo dito sa mga simbahan ay kailangan mong ilista sa papel ang iyong pangalan. Parang may listahan sila kung sino ang mga pumapasok sa simbahan. Napakasimple nga lang ng kanilang altar na gawa sa modern wooden at ang kanilang baptist font ay tinatakpan nila pag hindi ginagamit. Nung binilang ko nga ang mga bilang ng mga pwedeng umupo dito ay parang mga nasa 30 tao lang. Ito ang altar nila na gawa sa kahoy at nagsindi nga kami ng kandila ni Madrasta. At nakita ko nga ang maliit na daanan papuntang kampanaryo. Malinis at maayos talaga ang mga simbahan dito dahil may mga nangangalaga talaga para dito. Inaalagaan din nila ang mga libingan ng mga taong walang pagkakakilanlan o yung mga tinatawag na unknown people. Medyo relax ako sa aming pamamasyal. Hindi tulad pagkasama ko si Jowa na laging nagmamadali. Maganda rin ang mga bahay na nakapaligid dito sa simbahan ng Rimso. Yung mga dating nakikita ko lang sa magazine at TV ay nakikita ko na sa personal. At pinaliwanag nga sa akin ni Madrasta na ganito ang mga elementary school dito. Mapasok nga sila mula umaga hanggang hapon na iisa lang ang teacher. Mula grade 1 hanggang grade 6. At dumako naman tayo sa ika-7 simbahan. Ito naman ang simbahan ng Casberge. Ang simbahan ng Casberge ay isang longhouse na gusali na ang disenyo nito ay hango sa mga sinaunang Romano at Gothic architecture. Ang simbahan ng Casberge ay tinatag noong 14th century at nirebuild na ito noong 1975. Kasama sa pag-rebuild ang altar at ang lamesa. Napakasimple nga lang naman ng simbahang ito. Dumako naman tayo sa ika-8 simbahan. Ito naman ang simbahan ng Billerso. Ang simbahan ng Billerso ay maliit nga lang. Itinatag ang simbahang ito noong 12th century. Nagmula ang mga disenyo nito sa mga sinaunang Gothic at nirebuild naman ng mga sinaunang Romano gamit ang mga bloke ng granites at mga pirasong brick sa pagbuo ng simbahan ng Billerso. May mga libingan din sa labas ng simbahan. Yeah, 103 years old. 103 years old. Yeah, that's okay. May nakita rin akong nakalibing na baby. Ganito katatagal ang mga buhay ng mga tao dito sa Denmark. Dumako naman tayo sa ika-9 na simbahan. Ito naman ang simbahan ng Simon Peter. Ang disenyo naman nito ay parang maliit na trial court. Ang simbahan ng Simon Peter ay dating schoolhouse noong 1957. At dahil malapit sa harbor ang simbahan ng Simon Peter, ay karamihan sa mga disenyo nito ay galing sa mga donasyon ng mga fisherman at seafarers. Maliit at napakasimple nga lang ng simbahan ng Simon Peter. Ang simbahang ito ay konektado sa port at town. Ang kanilang bell tower ay gawa sa kahoy na nakalagay sa labas ng simbahan. Dumako naman tayo sa ika-10 simbahan. Ito ang simbahan ng Greno.
Ang simbahan ng Greno ay located sa pinakasentro ng bayan. Ang simbahang ito ay binuo noong 13th century. Nilakihan at nirenovate na rin ito ng ilang beses. Nasira at nasunog ang simbahan noong 1649. Ang patron ng simbahan ng Greno ay si Saint Gertrude. Si Saint Gertrude ang patron ng mga pusa. Binubuo ng mga granites at monkstone ang simbahan ng Greno. Ang orihinal na altar nito ay nanggaling pa sa simbahan ng Holmen sa lungsod ng Copenhagen. Isinalba ng mga residente ng Holmen ang orihinal na altar sa pagkasunog at pambobomba. Ang simbahan ng Greno ay newly restored noong 2001. Sana'y nagustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat! Bye!